Hi mga kabeshiwak kung magaganda na katulad ko. Char! So, today pala mga kabeshiwak ay gagawa tayo ng homemade caramel sauce para sa aking caramel loaf cake. So, ang sarap nito, promise. So, tara, ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin to. So, welcome sa Panlasang Latlat. Charot! Charot lang! So, ilagay na natin tong ating asukal. Ayan. And then, syempre, paanda rin natin yung apoy papuntang Pinas. Charot! So, dapat hindi po malakas yung ating apoy dito. Naka-medium high heat lang siya. Tapos, i-stir lang natin siya 3 to 5 minutes constantly. Ayan. So, dapat ang kalderong gamit natin dito mga kabesyo is yung medyo makapal. Para maganda yung pagka-caramelize ng ating sauce. Ganon. O, diba? Ang daming alam. So kaya pala ako gumagawa ng ganito mga kabesyo kasi magbe-bake tayo ng cake na mayroon siyang, lalagyan ko siya ng toppings na caramel sauce, ganun. Wala tayong naka-ready na caramel sauce, so gagawa tayo ng homemade, diba, bongga? Pa-homemade na lang. Charot! So, ayan, dami kong daldal. So, ayan, after 3 minutes, parang walang nangyayari. Ganyan talaga mga kabeshiwak. As in, ganyan yung proseso. Huwag nyo siyang madaliin. Kasi kapag minamadali natin siya, hindi maganda yung kakalabasan. So, stir lang natin siya continuously hanggang sa unti-unti na siyang magtutubig, ganon. So, ayan na mga kabeshi yung kanyang itsura after siguro mga 5 minutes. Laging parang ano na siya, buhangin, nabuo-buo. So, wag niyo siyang hawakan mga kabeshi kasi mas mainit pa yan sa apoy. Promise. Kayo ay magsisisi kapag hahawakan niyo yan. Charot! So, ayan, ituloy lang natin yung ating pag-stir para masaya. So, malapit na yan kasi unti-unti na siya nagpo-produce ng tubig niya. So, ayan, nangangamoy na dito sa buong bahay. As in, ang bango pala nito mga kabeshi, wag. So, ayan na mga kabeshi, unti-unti na siyang nagmi-melt. So, ayan na mga kabeshi. Natunaw na, diba? O, nag-melt na siya. Ang color niya is light, parang pale brown. So, magiging dark yan mamaya. Haluin lang natin ng ganyan. So, okay na yan. Tanggalin natin sa apoy. Tabi natin dito. Then, ilagay na natin tong ating butter. Ayan. Tapos, haluin lang natin siya ng haluin. Look at that, mga kabeshi. Oh, wow! So, amazing. Kita nyo yan? So, haluin lang natin yan hanggang mag-melt na yung ating butter. Wow! Oh, my goodness, mga kabeshi. I'm so proud sa aking sarili. Look at that! Ang saya, oh! So mga kabeshiwak, once the butter is combined, ilalagay na rin natin tong ating heavy cream. Dapat yung heavy cream natin is warm. Huwag pong malamig kasi kapag malamig siya, maaari po siyang mag-explode. So dapat talaga is naka-warm siya or naka-room temperature yung ating heavy whipping cream. So dahan-dahan natin tong i-stir hanggang siya ay mag-combine. Tapos ibalik natin sa apoy. At dapat ito ay naka-medium heat siya mga kabeshiwak. Tapos continue boiling for 3 minutes. Or kung mayroon kayong thermometer mga kabeshi, dapat kapag chinek nyo siya is aabot po siya ng 220 degrees Fahrenheit, ganon. And then, lalagyan din pala natin ng konting asin. Huwag natin kalimutang maglagay ng asin mga kabeshiwak kasi hindi ito magiging perfect kung walang asin. Ganon. So, okay na to mga kabeshiwak. Papalamigin muna natin ito bago natin i-transfer sa isang jar, ganon. Caramel sauce, o diba, super lapot niya. Para sa akin yung kanyang consistency is perfect, ganon. So, itong caramel sauce natin, perfect ito sa ice cream, ganon. Kapag kakain kayo ng ice cream, sa ating cake, ayan, perfect yan i-partner or i-drizzle, something like that, or i-toppings, kung ano man ang tawag dyan. Super natutuwa ako, as in, ang galing kong gumawa, o diba? Tikman natin. Sarap niya.
So, try nyo to. Hindi nyo na kailangang bumili ng caramel sauce. So, kung masipag kang gumawa ng caramel sauce, yung sariling gawa, ayan, pwedeng-pwede na ito mga kabeshi. Look at that. Nakakatuwa. I'm so proud of myself, mga kabeshi. I can't believe that I made this. O, diba? Easy lang to. Gayahin nyo lang to mga kabeshi. Kung nagustuhan nyo itong ating caramel sauce journey, please like, subscribe, and thanks for watching. Bye!